TNT Tropang Giga versus Meralco Bolts. So battle again ng mga sister teams. Ito masasabi nating hindi talaga bigayan ng laban na to. Kasi at the moment 5-1 ang standing ng dalawang team ng Meralco at ng TNT Tropang Giga. Ang first game nga nila ay nanalo ang TNT Tropang Giga over Meralco Bolts. Kasi pagkakatanda ko nun mas mataas yung standing ng Meralco over TNT kaya bigayan talaga. Pwede rin maging bigayan to kasi nanalo na TNT. So baka this time baka panalunin Meralco Bolts. Pero sigurado magiging maganda laban talaga nila. Parehas maganda lineup, parehas malalakas ang import. Pero para sa akin mas lamang lang ng konti si Ronde Hollis Jefferson. Pero para sa akin prediction ko dito 50% lang. Feeling ko Meralco Bolts ang mananalo. Yung second game nga hindi ko alam bakit hindi sila yung first game. Kasi mas may thrill pa yung sister team versus sister team eh. Ang next game nga is Magnolia Templados versus Terra Firma Jeep. Na alam na natin na magiging result. Alam naman natin mas malakas talaga yung Magnolia Templados. Hindi sa mahina yung Terra Firma Jeep, mahina talaga yung system nila. Mahina yung coaching. Basta mahina lahat ng magaling naman yung mga players eh. Hanggat hindi tinatanggal si Coach Jonathan Cardel, wala talagang mangyayari dito sa Terra Firma Jeep. Isipin mo, every time nagiging contender na sila, lagi sila nagte-trade, lagi nila binubuwag yung nabubuo nilang system. Nasasayang yung mga nabubuong chemistry. Kaya wala nang tiwala yung mga tao talaga sa mga farm team eh. So mas mabuti pang pag-usapan na lang natin yung nangyaring trade. Si JB Mocon nga ay mapupunta na sa NLEX Road Warriors. Namukha na silang San Beda Road Warriors. Ang kapalit nga ay si Ato Olar na mapupunta sa Phoenix Fuel Masters. Siguro naman wala namang mabasya trade na to, no? Para sa akin sobrang fair talaga ng trade na to. Kasi kay JB Mocon pa lang, simula nung nawala siya sa Rain or Shine ni Last of Painters, medyo hindi na masyadong matunog yung pangalan niya. Simula nung naghiwalay sila ni Rain ng Batak, yung tandem nila. Pero sigurado sasabihin niya magiging tulay lang yung NLEX tapos mapupunta na siya sa TNT para makasama si Rain ng Batak. Pwede rin mangyari. Si Ato Olar naman, nagulat ako, hindi talaga siya ginagamit or baka sa mga pinapanood ko lang na games. Hindi ko napapanood lahat ng PBA games pero pag napapanood ko yung NLEX parang hindi ko napapanood si Ato Olar talaga eh. So talagang good trade talaga to.